Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. Kaya paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Kaya nga may korte eh. Nagdidibaw. Tapos magpapasya ngayon. Yan. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga eh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang. Yung verification ba talagang nangyari? Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi? Magandang araw po sa inyo lahat. Reaction Update PH nagbabalik. Napakaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-update. Lahat ho ng humahamon dito kay Senator Dante Marcoleta na noong hindi pa siya nakaluklok dyan sa Senado, mananagot na ho sila mga ka-update. Isa na nga rito si Benny Boy Dila na ang lakas ho bumanat dito kay Dante Marcoleta. Kaya ngayon mga ka-update, isasampal niya ito sa mga pagmamukha nila ang papalapit na impeachment ni Bibi Sara. Kasi nga ho mga audit sa ating babalikan, sinabi ni Kong Dante Marcoleta, noong mag-a-adjourn na sila, noong February 5, sa Senado, hindi pa rin itinutulak ang impeachment niya. Doon lang po nila pinilit. Dapat talaga magsisimula na impeachment trial o complete kay Bibi Sara noong December 2, last year mga audit. December 2, December 4, at December 19. Pero ngayong mag-a-adjourn ng Senado, 19 Congress to 20 Congress, doon po nila isinisingit. Kaya ngayon mga ka-update, itong mga nambabalasubos po dito kay Kong Dante Marcoleta dyan sa Senado, na mga nagpipiling-pilingan, mararamdaman na ho nila ang bagsik ho ni Kong Dante Marcoleta. Kaya mabit, pagkakaroon natin siya kung paano niya balagbagin at balusubasin ang mga taong mataas ang tingin sa sarili nila. Porket nilalamangan nila ang pagpalapit na impeachment ni Bibi Sara. Kaya mabit, panoorin na po natin at pakinggan ang magiging pahayag ni Kong Dante Marcoleta. Kabutihan palad, sa'yo palagi napupunta. Yung obligasyon na isoli mo lahat ng mga bagay na kanilang nakakalimutan. At yan naman siguro ikapalit din naman siguro ng magandang bagay. Malay mo naman. Hahaba yun hanggang 250 years ang buhay. Di ba? Jackpot. Hindi na makalakad, buhay pa rin, ano? Dahil sa dami ng kanya nagawang kabutihan. Ay, nako. Pero ang isa sa malungkot lang sa kanyang bahagi na yun, Nelson, sa kabila, sa dami ng kanyang ginawa, sabi ko, di, malamang naging permanent ka na yan, ginawang ka ng mabuti. Ayun, masama. Permanente ka ng magagawa sa yung sa airport. Sabi niya. Saan panig ng airport ba yan? Naiya po, Sen, ano? Ang problema daw niya, dahil sapagkat siya hindi nakapagtapos. Ibigay mo nga ang pangalan ng tao ngayon at susulatan ko yung manager ng... pero totoo lahat yan, Opo, Sen, opo. Ibig sabihin, hindi man lang pinromote yung tao, 300 na beses na siya nagsoli ng mga bagay na kanyang... At hindi pangkaraniwang halaga, Sen, ha? Ang na hindi pangkaraniwang halaga. Sige, kunin natin ang pangalan para... may rekomenda natin na pamarisan yung tao na yan. Na ang naging katwiran lang, Sen, kaya daw hindi may promote at hindi magawang permanente job order para hanggang ngayon kasi hindi daw siya eligible at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Wala nang kwenta yung eligibility sa harap ng mga bagay na kanyang ipinakita. Exemplary ano ho yun, Sen, di ba? Papalitan ko ng ibang ano yun. Mas mataas doon sa eligibility mo. Di ba? Hindi pangkaraniwang... Ang daming eligible. Ang daming certificate, ang daming diploma. Pero kung mangurakot, ganun-ganun na lang. Ayun lang. Papalitan ko yun ng, ng ibang certificate. Huwag mong intindihin yung eligibility mo. Ako maglalagay sa iyo dyan. Ay, anong eligibility? Meron pa ba dapat patunayan yung taong ganun? Yun na nga po. Kapuri-puri nga po yun eh. At saka, yung isa hindi niya kanya eh. Hindi nga kanya eh. Pinipilit niyang mapa sa kanya lahat. Kinuha pa, totoo. Samantalang ito. Ilang beses? 300? 300 plus times, Sen, na nakapulot ng sabi ko nga sa'yo, sa kabutihang ginagawa niya, malay mo yung isang beses na yun, isang taon dagdag sa buhay mo. Isipin, aabot ka ng 350? Tama, no? Kada taon gumawa. Anong pangalan nga, no? Yung kanina sa Zamboanga, maggitin natin pangalan, ha? Yan, para ma-acknowledge man lang natin. Maggitin nyo yung pangalan. Francisco Dialogo. Dialogo. Ito yung security guard. Dapat makipag-dialogue siya doon sa pinaka-manager ng ng airport.
Ay, ito po sa Zamboanga po ito, security guard. Yung Zamboanga City. Apo, yung kanina. Ito namang sa NAIA na janitor ay si Ronald. Sino ba yung nakapulot ng 300 na beses? Yung Zamboanga City? Hindi po, ito po yung sa airport, Sen. Ginugulo nyo naman ako. Akala ko naman yung Zamboanga. Hindi. Ito po yung sa ano. Ronald Gadayan. Si Gadayan, yes. Si Ronald Gadayan, ito yung NAIA. NAIA po yan. Ito yung 300 na beses 300, na nakapulot. opo. Yung sa Zamboanga, anong napulot? Yung Diamond. Yung Diamond. Yung bracelet. Yan ang pinakabagong. Opo. Parang pumunta pa ata sa mayor's office, ano? Sino nagbigay ng award sa kanya? Mayor ba ng Zamboanga City yon? Mayor Kaimir Olaso. Yung bagong mayor. Dati dating congressman yan, di ba? Tinalo niya si Manix Dalipe. Ayun, si Madjo, no. Akalain niyo bang talunin niya si Manix, di ba? Ha? Akalain niyo bang Sabi talagang tatalunin niya. ganun. Oo. Pumunta ako ron Oo nga po. Sabi ko, talunin mo. Di natalo. Ayun. Naalala ko, yan yung yan yung nanikluhod sa DSWD na hindi maibigay yung ayuda doon sa mga taong nilista niya, ayaw bigyan. Kaya ginawa niya, naninikluhod doon sa DSWD. Bigay nyo na, parang awa nyo na. Ay, pinalad pala. Pinalad na siya pala ang naging mayor ng Zamboanga City. At minalas naman si Manix Dalipe. Ayan. Yung aming majority leader. Majority leader. Ipakita mo nga ulit direct yung picture. Para naman ayan Ayun. Si Kimer Ulaso nga yan. Ayun, opo. Dating congressman, kasabayan ko itong 19 Congress yan. Opo. Ayan, Office of Zamboanga, City of Zamboanga. Ayan, official seal. Inaisoli naman doon sa may-ari. Parang wala pang balita. Walang nakalagay sa... Nasa Turnover pala. Nasa office of the mayor pa ata. Ayan. Baka kay mayor. Ayan. Ito, Sen, ito ang pinakamainit na balita ngayon. Wala dyan sa script natin. Ano ba yan? Ito ay pwedeng impeachment ito Malaki implication sa impeachment dito. Impeachment na naman. Ito po yung notice ng Supreme Court en banc, Sen. Galing ng Korte Suprema. Yes. Opo. Kasi di ba maraming ipinail na mga petisyon ang iba't ibang grupo nagpapail Pati si BP Sara nagpail yata. Ang utos po, kailan yan lumitaw? ito po ay nilabas ngayon lang hapon. Ngayon lang? Opo. Pero ito yung resolution, may date siya na July 8. Pero ngayon lang nilabas? Ngayon lang po inilabas. Kasi 11 pa lang po ngayon Anong sinasabi? Ito po, in order to assist the court in the full resolution of the various petitions assailing the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, the court, without prejudice to the resolution of other issues, resolved to require the respondents, ang tinutukoy po dito yung Senado tsaka yung House, to submit the following information under oath, accompanied by relevant documents, if any. A. The status of the first 3 complaints filed by private citizens. B. The exact dates on which the complaints filed by the private citizens were endorsed by a member or members of Congress. C. As to the complaints filed by private citizens, whether the Secretary General possesses discretion on when to transmit to the Speaker of the House of Representatives any impeachment complaint properly endorsed by a member or members of Congress. D. As to the complaints filed by the private citizens, the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the House of Representatives. E. As to the complaint filed by the private citizen and regardless of the legal position of the respondents, the number of session days that lapse from the time the complaints were properly endorsed by a member of the House of Representatives to its transmittal to the Speaker of the House of Representatives and its inclusion in the order of business. F.
as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of articles of impeachment and when it was completed. G. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. H. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article charged, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. As to the evidence supporting each and every article, whether Vice President Sara Duterte was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the members of the House of Representatives. J. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and the evidence before affixing their consent. And pinakahuli, K. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was included in the order of business of the House of Representatives for consideration by the entire plenary. The respondents are given non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this resolution within which to respond. Nako, Ayan po. matindi. Matindi. Ano po bang ibig sabihin ng ano na yun ng Supreme Court? Alam mo, dalawang bagay ang tatamaan dyan. May relasyon sa una, yung tinatawag na violation of one-year ban rule. Okay. Makikita mo dyan, kaya inisa-isa, in-itemize ng Korte Suprema, yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat. Under oath, Opo. Oh, yung ikalawang bahagi, pupunta dun sa katibayan kung talagang yung verification dyan totoo. Okay. Ngayon, under oath yan. Sa aking palagay, magkakahirapan dyan sa panig ng House of Representatives. Kasi, yun lang tanong niya kanina, no? Yung isa na binanggit ni Congressman Nelson. Sinasabi, kailan na nailagay sa order of business yung unang tatlo na in-endorse na impeachment complaint na isinulong ng private citizens. Ang pinag-uusapan dito, Jen, yung December 2, in December 4, at saka in December 19. Kasi kagaya ng binabanggit natin nung mga nakakaraan patungkol dito, pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General, immediately kanya i-repair mo sa opisina ng Speaker. Ayun. Kaya kinukwenta natin ano ba yung immediately. Opo. Sa lalong madaling panahon Sa dapat. aking pagkakaalam, sa mabilis na paraan, sa madaling pagkakataon, ano pa yung ibang synonym ng immediately? Agad-agad. Agad-agad. Opo. Karaka-raka. Karaka. O yan. Hindi ba hapon yun? Oo nga po. Parang hapon no eh. Ha? Padalos-dalos mong ibigay. Parang gano'n, ha? Mamadali. Basta bilisan mo. Ibig sabihin, huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag mong tatagalan. Huwag kang kukupad-kupad. Yan ang ibig sabihin nun eh. Immediately. So, kailan mo ni-repair? Kaya meron siyang tanong dyan, binabasa ko eh. Meron ba kanyang discretion? Yung Secretary General, para yun ay kanyang ibinbin. Oo nga pala. Kung kailan itatransmit. Ipitin muna. Parang tutulugan niya muna at hindi niya muna ibibigay sa opisina ng... oo nga. Kasi parang inipon niya muna, Sen, di ba? Ang sagot doon, hindi. Wala kang discretion. Walang kapangyarihan yung SecGen. Ang SecGen is the highest administrative officer of the House of Representatives. Okay. Wala siyang discretion. Opo. Ang kanyang trabaho is ministerial in character. Ano ibig sabihin? Kung ano yung nakalagay doon, yun lang ang gagawin mo. Katibayan yun
rules ng ano yan, rules ng impeachment eh. Pinagtibay yun eh. Opo. Hindi basta-basta yun. Hindi mo po pwedeng, teka muna, bukas ko na, ang ibig sabihin ng immediately, kaagad mong ibigay. Opo. Wag ka nang wag ka nang mag-isip na, kasi wala ka naman dapat isipin pa eh. Pag nakita mo na yun ay verified, yun naman, kaya napakadali naman, may checklist kung anong verification. Napakarami niyang abogado doon na mag-a-advise sa kanya, o palagay mo ng isang araw. Isang araw. Opo. Siguro naman sa loob ng isang araw, mga ilang pahina lang naman yun, bubusisiin, o ito ba'y na-verify? Pag verified kasi, talagang may nagnotaryo, tiningnan kung yung forma, nandiyan ba yung forma, may cause of action ba, may ganito. O sige, i-repair na natin. Ayun. Paano ngayon sila magbibigay ng under oath na sagot sa mga requirements na yun ng Korte Suprema? Wala nga siyang discretion eh. Ministerial. Lilitaw ngayon dito na yung Secretary General, kauna-unahan, hindi niya ginanap ang tungkulin niya. Lalong-lalo na yung December 2. Doon nagsimula eh. Yun ang una eh. Alam mo, kaya ito, nadinig mo dyan. Opo. Hinahanapan ilang session days. Kasi ganito yan, Jen. Halimbawa, ngayong araw na to, nag-session tayo. Opo. Pero hindi naman siya nag-adjourn. Sabi niya, suspend lang. Suspend. Opo. Sabi niya nga, magsasalita yung presiding officer. Session is suspended until tomorrow at 3 o'clock in the afternoon. So, bukas, hindi pangalawang session yun. Kasama pa rin sa per session. Kahit na inabot tayo ng 3 weeks, sinususpend natin. After 3 weeks, one session lamang yun. One session. Tama. Ngayon, bibilangin ngayon yun. Ngayon, alam ko merong isang session doon na nagtagal talaga. Kasi makikita mo yung tagal, kunin mo yung journal. Ayun, doon makikita So, kapag ka nakita doon na bakit kinakailangan ninyong isuspend? Kasi technique ito eh. Tingnan ninyo, 3 weeks kayong nag-session pero it is only considered as one session day. Ibig sabihin, pinatulog. Tama. Bibilangin. Ito ngayon ang mabigat. Hindi nila mapapalito na merong discretion yung ano. Talagang hindi ni-repair eh. Kasi kailangan ibigay mo kinukuha yung mga dates eh. Yun na nga. Kailan mo ni-repair? Kasi mula doon sa pagkaka-repair, wag natin pag-usapan yung December 4, December na. Kasi yung pinaka-crucial dito yung December 2. Yun ang kauna-unahan. Yung kauna-unahan po na i-file. Tama. Steps yun eh. Steps. Una, Secretary General is supposed to immediately refer it to the office of the Speaker. Kasi pag tinanggap ng office of the Speaker, ang office of Speaker naman, ministerial din ito. Ministerial din. Wala siyang discretion. Tatawagin niya yung majority leader. Ito yung chairman ng Rules Committee. I-include mo kaagad, hindi naman kaagad, within 10 session days. Ngayon, kung yung December 2, kung may plano na sila doon, ipitin nyo kanya halimbawa, kaya nga magtatagal sila eh. So, kahit na isang buwan tayong nag-session, sinuspindi lang, walang nag-adjourn. Walang nag-adjourn, napatulog nila ngayon. Yun ang dahilan kung bakit hindi na-aktuhan in December 2, December 4, and December 19. Hinintay nila yung February 8, February 5. February 5, yes po. Mag-a-adjourn na kami noong February 5. Doon dali-dali nilang nilagay. Ngayon, hinahanapan dito sa order ng Korte Suprema. Sabi niya, binigyan ba sila ng kopya lahat sila ng mga members na pumirma? Binigyan ba sila ng pagkakataon na mabasa? Binigyan ba sila ng mga material, ng ebidensya, kalakip ng every article of impeachment na kalagay dyan? Whether it was accompanied by evidence. Magkakaalaman na dito eh. Ang dami daw pumirma doon, hindi nakita yung unang pahina. Ano sabi niya? Within 10 inextendable period. Sa makatwid, anong date ngayon, Nelson? 11. July 11 po. Calendar days po ang sabi dito. 10 calendar halimbawa, days. na-receive bukas kasi maaaring hindi pa na-receive ngayon. Ikaw, nangimo lang na ano eh. So, na-receive halimbawa ng House of Representatives bukas. Anong date bukas? Sabado bukas, yan eh. Ano nga? 12.
O 10 days. July 12. Opo. July 22, kinakailangan nakaano na. May sagot na. May sagot na sila. Yung lahat ng nire-require nila Oho. ay ibigay nyo sa amin. At bigyan nyo rin kami kung ilang session days kayo. Kasi doon bibilangin niya eh. Kung ni-repair mo sa office ng speaker naman within 10 session days, bibilangin niya lang eh. So hindi mo talaga ni-repair. Kasi hindi kaagad na within 10 session days, hindi naman nalagay sa order of business. Oh, alam, para ko nang nakikita, titingnan ng Korte Suprema, nasaan yung mga order of business? Titingnan niya. Naku, wala dito eh. Oho. Baka mamaya lilitaw pinagsama-sama nila. Ako may palagay ako. Baka yung huli binilang nila yung ikasampu dahil alam nila intindi. Ang ikasampu sigurado diyan dahil talagang pinatulog nila February 5 dahil yun ang huli. Opo. Na isinulong nila sa isinabit nila sa Senado. Opo. Oho. Magkakaalaman dyan. Nakikita ko na yung direksyon ng Korte Suprema. Oho. Pero parang ang dami hinihingi ng Korte Suprema, no? A, B, C, D, F, G, Hanggang J. Hanggang J, eh. Oo. Nakahati lang sa dalawa eh. Mapapatunayan dyan kung yung one-year ban rule ay talagang nilabag. Opo. Oo. Tsaka yung kung ito ay nabasa ng mga pumirma. Kung ito, yung verification ang importante dyan. Oho. Kasi yung verification, ay ano yun eh. Sinusumpaan mo eh. Nakalagay doon. Opo. Ako ay personal na sumusumpa na ang lahat po ng aligasyon na nakasaad dito sa petisyon o sa resolusyon na ito ay aking pinatutunayan na totoo sa aking pansariling kaalaman. Under oath pala, no? Under oath. Ngayon, at base na rin sa pagkakaintindi ko sa mga dokumento na nagsilbing ebidensya. Mabigat ito. Oho. Eh, paano kung matanong ang isa sa kanila, naiintindihan mo ba ito? Akala ko pumirma ka rito eh. Nakapirma ka na personal mong... May biniro nga ako eh. Opo. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo. Maraming tayo yung mga binibiro kayo. Sabi ko, bro. Opo. Pumirma ka pala? Senator Judge ako eh. Oo. Para naman ka ako eh, magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Opo. Isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ba't ako na naman nangyayari ko dyan, sir? Papatawag. Ikaw naman ka ako pumirma ka dun eh. Testingin lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan eh? Napakakapal niyan eh. Ang dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Pagka pinatawag mo ako dyan, kanya, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Nako. Yung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo. Hindi maintindihan. Di kung nabasa mo, naintindihan mo. Yung susunod kong tanong ngayon. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman yan. Hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo eh. Oo nga po. Naman lang 10% kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo. Magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Sabi niya, utang na loob, huwag mo naman akong, kahit na biro lang ako, kinakabahan. Alam mo yung palang doon pa lang sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Lalo ito, paano mong pananagutan? 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito eh. Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi, siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. 33 pages na isang dokumentong panglegal. Na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo, nun mo lang nabasa. Ibig mo ba sabihin, matatapos mo yun in 30 minutes?
Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang tigto 2 minutes eh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema Batay dyan. sa utos niya, opo. Kasi tinatanong niya eh, binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Iba pa yun, oo. Itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. Paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun eh. Hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali kanya, ito yun. Kaya nga may korte eh. Nagdidibaw. Tapos magpapasya ngayon. Yan. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga eh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang. Yung verification ba talagang nangyari? Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi?